Kahapon po kaya hindi, kahapon po, ito po ang update natin mga karayuma. Nag-meeting na po kami kahapon and sa napag-meetingan po namin kahapon ay, sa Lunes po ang final, ibuburol na po si Mima at, sa may QC. Pero sa Lunes na po namin kayo i-update kasi po iniintay po namin ang desisyon ng kanyang nanay at hinihintay po namin yung desisyon ng nanay kasi po ang nanay po ang inaantay din ng morgue. Tapos siya na po bahala mamili kung saan niya gustong ipaburol yung anak niya na nakikiusap po kami na makasama muna namin dito 2 or 3 days sa Manila. So, bahala po yung nanay kung saan niya po gusto. Yan po yung sabi ni Boss Mike. Saan niya po gustong ipaburol yung anak niya sa Manila. Kahit saan po, walang problema. Oh, ganun po yung offer ng ating mga kapatid na vlogger at pati po ng syempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po bilang pagmamahal po sa ating kapatid. Ngayon, bago ang lahat sa update, ganito, bakit may mga DDS na nasabi daw na bakit daw po dapat lang sa iyo yan kasi binaboy nyo si Sara, binaboy nyo si Digong, binaboy nyo mga Duterte. Alam nyo, ganito lang yan eh. Ganito nga yung sinasabi natin. Nung binababoy nyo ba ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman kami ganyan eh, di ba? Hindi po kami ganyan na tinatawanan namin yung mga pagkamatay. Hindi po kami ganyan. Di ba? Ah, nung nung binababoy niyo si Pangulong Bongbong Marcos, namatay sa stage 4 cancer, di ba? Oh. May sinabi ba kami sa kung ano man na ano sa ano, di ba? Yun eh. Tsaka anak ba kayo ng mga Duterte? Wawa, di ba? Yun po yun eh. Doon mo makikita doon niyo po makikita yung moralidad ng isang tao. Doon niyo po makikita yung talagang pagkatao o tamang value pinagkaiba ng isang tao at mga DDS na isang tae. Alam nyo, wala po kaming pakialam, magtawa-tawa kayo dyan, hindi naman kami magdadali. Okay? At bakit daw namin ginagatasan pa si Mima? Anong gagawin nyo? Pakialam nyo, kaibigan namin to eh. Nakasama nyo ba yung tao? Vlogger si Mima. Hindi, inuulit ko, si Mima po hindi po siya namatay ng may sakit. Ha? Si Mima po, pinatay po siya, murder po ito. Hanggang ngayon, hindi namin malaman kung sino po gumawa kay Mima nito. Nag-iimbestiga rin po kami. Nag-iimbestiga kasama ang kapulisan. Oh. Masama po bang i-broadcast namin ang update dito po sa aming kaibigan? Hindi naman po namin ito na nakita lang namin, may namatay na vlogger. Tara i-react natin. Hindi po to ganon. Ito po ay kaibigan, kapatid namin. Nakasama namin. Alam nyo yan. Yung mga nakikinig po dito, yung mga sumusubaybay. Hindi po ano yan. Tapos yung mga iba pa dyan na grabe, gatas na gatas. Kayo ang gatas na gatas para sabihin nyo po, putang ina talaga, sorry po putang ina, parang sabihin nyo na buhay si Mima. Sino pong abnormal na magsasabing buhay isang kapatid naming si Mima? Kundi ba naman kayo sira ulo? Simple condolence, okay na yon. Matawa na kayo, okay na yon. Pero sabihin nyo na buhay pa. Ayan po una, buhay pa daw. Paano buhay pa si Mima? Ano to, joke? Ano to, prank? Hindi po prank to. Patay po ang kaibigan namin.
'Di ba? Meron po kami kahapon po nag-meeting nga kami. Nakita niyo, ayan pa rin damit ko. Pasensya na po kayo hindi pa po ako naliligo kasi madaling araw na po kami natapos ng meeting. Kaya hindi pagkagising ko salpak, panis na laway. Para sabihin yung buhay pa si Mima, ano, nag-iisip ba kayo? Nang lumalabas nga, anong buhay pa si Mima? So, gano'n na lang. Yung mga nagsabi niyan, okay, buhay si Mima, thank you, ikaw na lang mamatay. Gusto nyo, gawin namin gano'n. Aray ko. Gano'n yata gusto nila mga babayan. O, sige, okay, buhay si Mima. So, pwede ba ikaw na lang mamatay? Gusto nyo gano'n? Aray ko. Diba? Pagpatuloy nyo, matawa kayo sa namatayan. Pagpatuloy nyo, ibas nyo yung namatay. Wala kami masaya kayo sa ganyang bagay. Masaya kayo sa ganyang mindset. Masaya kayo sa pagbo-broadcast ng tunay na ugali nyo. Masaya kayo ganyan eh. Masaya kayo bilang professional media. Professional media daw sila. Tinatawanan nila yung namatayan. Masaya kayo sa ganyan. Congrats. Diba? Yan yung mga professional media nyo. Oh, congrats. Deserve. Oh, deserve. Deserve ni Mima. Congrats. Professional media kayo. Tinatawanan nyo yung namatayan. Yan ang professional media. Yan ang mga professional vlogger. Diba? Yan po yung mga professional vlogger natin ngayon. Sinasabihan yung namatayan na pokpok. Sinasabihan yung namatayan na nagparetoke, sayang. Professional vlogger. Congrats sa inyo. Tapos meron pang kumakalat, mga kababayan, na mga boss B. Wala bang ano? Anong boss B? Ano yung pinagkakalat nyo? Anong pinagkakalat nyo na nauna pa kayo sa NBI? Ha? Ang galing nyo naman. Nauna pa kayo sa NBI. Diba? Samantalang kami nila Boss Mike, kausap namin yung NBI, doon nag-update sa amin. Kayo, nauna pa kayo? Wow naman. Anong pinagkakalat nyo? Nagkabayaran na naman daw, 2.5 million. Nagkaano na naman daw, million. Hanggang ganun naratibo na lang kayo? Bayaran na naman? Namatay na yung tao, bayaran na naman? Yan ang mahirap kasi mga karayume. Alam nyo po, minsan, kapag wala na hindi po nila alam nyo, si Mima, masyado lang kayo nasaktan kay Mima. Yan po yung mga karayuma. Masyado kasing masakit Kasi sa totoo lang po, masakit yung totoo. Kaya umaaray kayo. Maraming pinapaiyak si Mima, maraming napapaiyak yung Bengador, 'di ba? Oh. 'Di ba? Ganyan ganyan kayo Ang dinadaan niyo na lang ganyan, natatawa kayo. Kala niyo tagumpay niyo 'yan. Lumuluhod kayo sa politiko, ganun ang kababa level ng pagkatao niyo. 'Di ba? Ganun na kababa ang level ng pagkatao niyo mga DDS. Lumuluhod kayo sa politiko. Hindi naman kayo anak ng Duterte, hindi naman kayo kapatid ng mga Duterte, pero luluhod kayo. Kami hindi kami bababa sa ganyan level. Inuulit ko, maaaring sinusuportahan natin ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa ating bansa, gobyerno. Maayos, nakikita natin, pinapakita namin ng pruweba. Pero the fact na itong mga DDS, tuwan-tuwa sila sa tatay nilang karton na ang betlog ay korduroy. Luhod, dila tumbong, dila puwet. Aray ko. So ayan na nga po mga babayan, lahat po walang gagastos silang pamilya. Lahat po inasikaso ng ating sabihin na natin ng ating pangulo. Wala po. Maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos.
Agad-agad, Task Force Mima, meron na po. Ayan po ang update natin. At marami po tayong suspect na tinitignan na maaaring nangyari kay Mima hanggang sa huling sandali niya. Napakarami pong suspect. Mamaya po malalaman nyo. So, ayun lang po ang update namin. Alam nyo po ba, ito pa po, nakita namin yung mukha ni Mima. Sobra po. Alam niyo po yung ang bigat sa puso eh. Ah, tawag dito. Paano ko ba sabihin to? Ano po yung sa sobrang disalign ng mukha ni Mima, ano po, yung alam niyo yung pagpatay ka, ini-screw pa po. Ganun. Ganun po yung ano ni Mima. Sobrang disalign po. Yung parang deform na deform. Parang, grabe. Pag hindi po kasi pwede ipakita rito eh. Ganun. Nakakaano po, sobra. Kahapon po, talagang ang bigat sa loob. Deform yung po, tas para mabuo, alam niyo yun, yung lalagyan pa ng mga kalso, grabe po sinapit, babae pa. Sobra po talaga, sakit sa puso. Ang sakit po talaga na isang babae po, grabe, durog po talaga eh. Tapos yung, ang hirap banggitin eh. Ang hirap po ay ano talaga eh, parang ginawa ng paraan. Yung para makilala pa kahit paano. Alam niyo po yon. Ginawa ng paraan po para makilala kahit paano. Wala, ganyan po talaga eh. Hindi natin malaman eh. Basta po tayo dito, mga babayan. Debate sa debate. Di ba? Debate sa debate. Diskusyon. Pero yung sabihin mo nga, antun tayo ng ganyan, mahirap pong mantong sa ganyan. Di ba? Respetuhan ang buhay to. Hindi po tayo dating administrasyon na naniniwala po na ang buhay ng tao ay isang pitik lang ng barel. Hindi po ganun eh. Kasi, ano to eh, vlog lang to. Vlog lang po ito. Ang vlog po natin ay para lang po magbigay linaw sa ating mga kababayan. 'Di ba? Kung hindi mo na kaya magbigay linaw, kailangan ba itumba mo na yung hindi nyo kaya? Hindi po ganoon eh. 'Di ba? Ibig sabihin hindi kaya si Mima kaya 'di ba? Wag pong ganoon. Wag nating kasanayan 'yon dahil lahat po tayo dito may pamilya. Okay? May pamilya tayo lahat dito, hindi tayo kailangan dumaan sa rahas. Maaaring marahas tayo sa pagsasalita katulad ni Mima, marahas. Hanggang doon lang. Ganun lang talaga eh. Maging marahas tayo sa salita, maging nakakapagmura tayo. Ganun lang talaga eh. Pero dumating ka sa pagpapaslangin mo ang isang tao dahil hindi kaya, sagwa naman po nun. Diba? Kape. Aray ko. Oh. Yan po mga babayan. At Lunes, abangan nyo po. I-update namin kayo. Magsasama-sama po kami sa Lunes. At sasabihin na namang iba, gagatasan nyo. So, wala kaming karapatang makita yung kaibigan namin. Aray ko. Hindi, Ma'am Ineko, ano po, ginawa ng paraan. Kumbaga, disalign lang dito, tas banda rito. Parang nilagyan ng mga screw, mga ganun eh. Grabe. Hanggang ngayon, naisip ko pa nga po, alam mo yun, pag kaya ayokong sa mga libeng, mga ano, ayokong makita yung, sino dito nakakaranas nun?
sa mga burol, ayaw mo dumungaw kasi pagtulog mo, nandito pa rin sa utak mo, yung parang hindi makawala. Kaya puyat po ako eh. Kaya puyat po ako. Ilang araw na ako puyat, kakaisip ko, parang hindi makawala sa utak. Lahat kami ganun pinag-uusapan kahapon. Parang hindi makawala sa utak namin, naglalaro pa rin sa utak namin. Kaya nga po kaya po nagawa ko yung kanta. Inaabot ako ng 7:00 ng umaga nung isang araw. Ginagawa ko yung kanta, ini-edit ko yung kanta. Di ako makatulog kasi iniisip ko si Mima. Iniisip ko rin yung kalagayan ko, mga kababayan. Siyempre, iniisip ko si Mima, iniisip ko yung kalagayan namin, nila Boss Mike, kami magkakapatid. Iniisip ko rin, alam mo yon, anxiety to the higher level. Aray ko. Di ba? Alam niyo po yung nararamdaman namin, anxiety to the higher level to. Kaya ang ginawa ko nung isang araw, nagkulong na lang ako dito, naggagawa-gawa ako ng kanta para kay Mima. Inaalala ko yung mga dating magkakasama kami, yung mga pag-aasaran namin sa show, sa Bengador, sa mga meeting namin. Kasi may meeting po kami. Laging nakakita nyo, nagmi-meeting kami kasi ganun po ang gusto ni Boss Mike. Di ba? Mami Chris Rose, naiyak ka ba? Mami Eva, naiyak rin yan. Yan, di ba? Oh, di ba? Yung, alam niyo po yung nararamdaman namin ngayon na naisip namin si Mima, iniisip din namin yung grupo. Kasi matatandaan niyo po mga kababayan, si Boss Mike ang top 1. Si Boss Mike po ay hinabol na rin po ng nakamotor. Kung matatandaan niyo yan. Di ba? Number 1 siya. Number 5 ako. Aray ko. Aray ko. Di ba? Si Boss Mike, number 1 siya. Na-testing na siya eh. Aray ko. Aray ko. Di ba? Wasak. Wasak po ang Montero ni Boss Mike. Wasak. Na-testing na eh. Sabi siguro, alisto to ah. Di ba? Ginawa daw ni Boss Mike, yung sasakyan niya, ginawa niyang parang Star Wars, pinalipad niya eh. Oh, yung lumipad daw eh. Aray ko. Di ba? Sabi niya, bata, na-testing, si number 1 na-testing na. Aray ko. Uy! Sabi ko, kung ganyan Grabe to si Boss Mike, mag-meeting kami. Ingat ka, ha? Ingat ka. Ang dami pa kababayarin sa akin, oy. Sabi ko na, anong klaseng tao ka naman? Oh. Si Mima. Oh. Tingnan mo si Mima. Oh. Wala na yun sa akin. Wala na katrabaho sa akin. Wala na si Mima. Ikaw, mag-iingat ka. Ingatan kita. Sabi ko talaga, boss, ang bait mo naman. Oh, gusto mo bagyan kita ng security? Talaga, boss. Darating sa punto na bibigyan mo pa ako ng mga security. Mahal na mahal kita, Nyolo. Mag-iingat ka. Handahin mo atraso sa akin. Aray ko. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Sabi ko, boss, akala ko mahal mo ako. Iniisip mo pala yung mga utang ko. Hayop naman,
klase pagmamahal yan? Sadista ka. Aray ko. Banat naman yung asawa. Oo nga, Nyolo, mag-ingat ka. Pero may advantage ka, sabi ni asawa ni Boss Mike. Oh, bakit naman po, ma'am? Advantage ka kasi bihira ka makita eh. Posang ina mo. Aray ko. Kasi si Mike, kasi si Mike, kitang-kita, di ba? Nagpapagas siya, kitang-kita eh. Maputi siya eh. Ikaw, tignan mo. Tumayo, pinatayo ako. Pag tayo ka, tumayo ako. O, yan. Sabi ni Boss Mike, tayo ka, yan. Dikit ka sa pader. Tumikit naman ako. O, nandito na ako, boss. Anong balita? Yolo, nasan ka? Aray ko. Yolo! Yuhu! Boss, nandito ako. Yolo, nasan ka? Nagsasalita, narinig niyo ba yun? Yolo! Boss, dito ako sa pader. Yolo, saan ka na? Aray ko. Walang ya, di ba? Aray ko. Ay ko naman, boss, para naman tayong ano neto eh. Ba't ganyanan? Yan ang advantage mo. Ingatan mo yan. Aray ko. Ayok. Ingatan mo yan. Sabi niya, ingatan mo. Maganda nga, palaminate mo pa eh. Walang hiya po. Aray ko. Walang hiya. Aray ko. Diba? Late ako eh. Late siya. Pag late siya, nagmi-meeting kami kahapon, late siya. Oh. Tapos, pag meeting namin, gulat ako, niyakap kagad ako. Hindi niyakap si Chris Ulo. Hindi niyakap si Takero. Ako niyakap. Yolo, dito ka. Niyakap ako. Boss, bakit ang problema? Yolo, mag-ingat ka, ha? Mag-ingat ka. Wala naman ako, boss. Nakarating nga ako. So, mag-ingat ka. O, sige, mag-meeting na tayo. Yolo, mag-ingat ka, ha? Para naman, ano ba yan? Para mo mag-ingat-ingat? Aray ko. Ingat kayo, atraso mo sa akin. Aray ko. Iba ano eh. Iba pala yung yakap, may malisya. Sabi ko usapan natin Alicia, hindi Malisya. Aray ko. Quốc gia,出席习近平。 Alam nyo, ganyan po kami magkaka-close, mga kababayan. Ganyan po kami. Alam nyo yan, yung sino, mga karayuman natin dito na matagal na. 'Di ba? Alam nyo yan, mga karayuman. Ayan, o, tignan nyo. Ito po, yung kay video ni Makmak. O, tignan nyo, o. Ganyan po kami, mga karayuma. Ganyan po kami, magkakapatid ang turingan namin. Alam nyo yon, dumating po sa point na pinili kami ni Boss Mike para po, kasi si Boss Mike, hindi ko, parang si Boss Mike ang tribute ah. Babawi ako. Aray ko. Ay, Chang, magsumbong ka na. Ba't walang jacket to? Bago ba yan, Ay Chang? Ba't wala kang jacket dito? Ha? Si Ai Chang po, ayan po ang admin ni Boss Mike. Aray ko. Susumbong. Babawi ako. Si Boss Mike kasi mabait yan. Aray ko. Nilalangya mo ako gabi ha. Ha? Akala mo ha? Babawi ako ngayon. Babawian kita sa sarili mong channel. Ganun ako brutal. Wawalang yain kita sa sarili mong channel. Ha? Itong channel mo na to, wawalang yain kita rito. Aray ko. Hindi, dinadaan lang natin sa biro.
Ito po kasi, ganito po yan. Yung unang grupo po, ayan, ako po ang huling-huli. Huling-huli ako sa grupo eh. Huling-huli po ako sa grupo. Nauna sila Jake, sila Chris. Although magkakasama na po kami nila Jake, nila Chris, sa TBJ pa, nandito nga po yung mga matatanda, alam niya yan. Sino matanda? Press 67, alam niya yan. Walang magpipress dyan. Walang magpipress dyan na matanda. Walang magpipress dyan. Feeling yummy yan eh. Diba? TBJ. Diba? Dinala ko kayo dito. Dinala ko kayo sa politika. Yung mga nasa TBJ, like BMB family, dinala ko dito yan. Nagtiwala sila na although sumusuporta yung iba sa mga Duterte, na paniwala po natin na walang ya po ang mga Duterte. Diba? So, dumating po yung point na si Boss Mike, naisip niya, sa sobrang pagkamakabayan niya, diba? Naisip niya na nasirang community noon ng mga vlogger, i-revive niya na salang-sala. Okay? Salang-sala po na lahat po ay maayos, lahat po ay totoong maglilingkod para sa bayan, na totoong maglilingkod para sa ating Pangulo, at si Boss Mike ay matagal na pong loyalista. Yung pinapirmahan niya kay BBM, loyalista po si Boss Mike mula sa lolo niya pa. Yung ganun po, loyalista yan. Suot na ng lolo niya yon sa campaign period ni Apo Lakay. Na itabi nila hanggang sa dumating yung punto na napunta kami sa Malacanang, napapirmahan yun kay Apo Lakay. Yun po. So, to cut the story short, ganun po kamakabayan si Boss Mike. Ganun, putik, parang baligtad ah. Parang inaangat ko pa. Parang tribute ni Mike to ah. Parang inaangat ko pa. Parang baligtad ah. Aray ko. Diba? So, ayan na. Napapirmahan. O, tapos, eto na nga. Unang binuo nila, ayan, si Jake Magnus, si Macmac Pablo. Inuna muna nila yung Di Pogi. Aray ko. Diba? Mga katamtaman lang ang itsura. Hindi pa sila umaabot sa level ng climax eh. So, inuna nila si Boss Jake Magnus, Chris Ulo, mga simpleng lalaki lang na katamtaman, hindi naman may itsura. Ballpoint, Koy, ayan, si Muntintinig, hindi naman lalaki. Ay, Aray ko. Aray ko. diba? Oh, ayan, inuna niya. Ayan, yung mga yan. Yung mga, hindi naman ganong kapugian niya. Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Takero, mga simpleng itsura. Diba? Yan ang mga inuna niya. Oh, yan. Tapos, ayun nga, yan. Nakikita nyo po sila, si Mima. Ayan, kinuha nila si Mima bilang, kailangan po kasi may babae, prinsesa. May sense po tong kwento ko kasi may surprise to sa uli. Bilang sorpresa. Ngayon, bilang sorpresa, bilang prinsesa. Si Mima po ang prinsesa. Prinsesa namin yan eh. Prinsesa. Ayan. Tapos ayan po, gumawa si Boss Mike na para ang re-react po namin ay talagang hindi po kami madadala. Meron po kaming alam mo yon, may control na, bastos ka masyado. Ginaganon po kami yan. Wag ganyan. Ginaganon kami. Meron po, kasi ganun po kami mga vlogger para hindi po kami naliligaw. Ganun po kami, para hindi po kami maliligaw. Si Boss Mike ang nagsasaway, masyadong masama yung wag ganun. Wag mo sabihin patay gutom. Yung mga DDS. Sabihin mo, mga luga. Ganun. Ang ganun bagay ba? Ayan. Tapos, siyempre, parang nakukulangan siya eh. Diba? Nakukulangan siya, sabi niya, Takero, parang may kulang. Eh. Wala tayong dating. Aray ko. Aray ko.
Wala tayong dating, Takero. Ba't ganon? Kasi si Takero ang pinsan niya eh. Wala tayong dating. Nandito na si Jarrett, Mark Ramos, Jake Magnus, Chris Ulo. Walang dating. May hinahanap ako. Ano ba yun, Kasin? Sabi niya, Kasin, ano ba hinahanap mo? Basta may hinahanap ako yung walang dating. Tara, wala pa rin tayong dating eh. Alex, Eduardo, ayaw maniwala. May kulang. Tapos, nakita niya daw, once, habang nagdadrive siya, may lumabas daw. Nakita niya, sino to? Nakamaskara. Tuwan-tuwa daw siya. Tinawagan si Takero. Takero, kilala mo ba tong, Nyolo ba to? Nyolo? Kasi kahapon po, yan po yung pinag-uusapan namin kung paano kami nabuo as family. Ayan po yung pinag-uusapan namin, kaya sinishare ko sa inyo. Ayan po, kahapon, iiyak kami. Pinapadama ko sa inyo, kasi ganyan po yung usapan namin. Iyak kami kagahapon, tatawa kami, iiyak na naman kami, tatawa na naman, magkukulitan, tatawa na naman, iiyak. Ganun po kami kahapon, para kami abnormal. Para kami abnormal eh. Iiyak kami, ano, grabe no, tatawa. Tapos, tatawa na naman. Aray ko. Parang baliw eh. Hindi nga namin pwede. Siyempre, dapat kahapon, si Takero lang pinag-live namin. Sabi namin, Take, ikaw lang mag-live. Kasi nga may pinagmimitingan kami. Ayan na. Takero! Nakapag-usapan namin. Takero, kahapon ko rin nalaman. Kahapon ko lang nalaman to, mga karayuma. Kaya kinukwento ko sa inyo. Kahapon ko nalaman. Takero! Iyan mo nga to, sama natin to. Ito yata yung kulang. Oh, man! Aray ko. Sino boss? Sabi ni Takero. Kasi sino yan? Yung Nyolo. Oh! Aray ko. Ay, yung Nyolo. Siyempre si Takero. Ay, okay yan si Nyolo. Kahapon wala nalaman to eh. Okay yan si Nyolo, boss. Makulit yan. Napakabait yan. Tsaka yung... Sabi ko, Takero, banggitin mo. Ano yan po? Policy. Sumusunod yan sa policy. Aray ko. Ano policy? Aray ko. Ayan, iniserve ako. Tapos, eto, kukwento ko na. Kaso, siyempre, sabi ni, tumawag ulit si Boss Mike, after 2 days. Ano ang balita? Kaso nakita ko siya eh. Obserbahan pala ako, tinitignan yung FB ko. Oh! Tinitignan mo na yung FB ko. Tinitignan. Kaso ano eh, barkada niya sila, no? Mami Peng. Ikaw talaga.国家主席习近平 Sabi niya, kaso kung barkada niya sila, Mami Peng. Di ba may pagkakagalit kami nun ngayon? Galit pa lang yun. Galit pa lang, hindi pa demandaan yun. Galit pa lang. Hindi abnormal yan, sabi ni Takero. Abnormal yan, boss. Abnormal yan, Kasin. Kung sino-sino sinasamahan yan, abnormal yan. Kahit tanong mo sa ibang, abnormal yan. Sabi, abnormal yan kahit sino-sino sinasamahan yan.
Tapos umentra si Mima. Sabi ni Mima daw, parang, naku, ayoko dyan. Itsura pa lang yan. Pero mapanlait talaga. Umentra po si Mima. Magkausap na sila sa JC, umentra. Ayoko yan. Itsura pa lang yan. Oh. Parang mabantot. Ganoon ako. Aray ko. Tawanan na naman kami. Sabi daw ni Mima, ayoko dyan. Parang mabantot yan. Aray ko. Grabe. Kita mo, grabe magsalita si Mima. Akala mo hindi kasing height ng doorknob. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Aray ko. Papasukin ko. Ganyan po magsalita si Mima. Ganyan po. Oh, mukha daw akong mabantot. Sabi pa, eto pa, hindi pala kontento, dinamay pa si ballpoint. May ballpoint na nga tayo, kuha pa tayo niyan. Aray ko. Kita mo? Ganyan po magsalita yan. May ballpoint na nga tayo, kuha pa tayo niyan. Aray ko. Walang yan, di ba? Ayan po, pinapagaan ko lang kasi malungkot tayo eh. Ayan na. Tapos, nagulat ako. Niregaluhan ako ni Boss Mike. Niregaluhan niya ako ng bag. Gulat ako eh. Tangina. From Mike, sir. Niregaluhan ako ng birthday. Alam ng BMB yan, di ba? BMB. Sabi ko, paano ba to? Niregaluhan ako nito. Tapos kaibigan ko rin sila. Mami Peng. Yan. Na yun nga po yun, yung sinasabi ko na ayusin nyo yan. Kumukontak ako doon na ayusin. Alam ng BMB to, ayusin nyo yan. Magkakaibigan kayo dati. Kaso, huwag na natin daring yung malungkot yun. Ayun na. Yun. Ayan, hanggang na-meet ko na nga yan. Nag-meeting kami. Nag-meet kami nila Mima. Puting inang bunga nga yan. Nung nang-meet up, uy, Yolo! Uy, dito ka na? Ha? Naligo ka na ba? Ganun ako? Sabi niya, naligo ka na ba? Tangkad mo, mukha kang ugat. Aray ko. Ganun po yan. Nag-meet up kami yan. Kapag Yolo. Ganun ako. Kasi filter. Sana may filter na lang. Ganun. Aray ko. Walang yahin, si Mima eh. Para si Yusek, nag-meet kami ni Yusek Claire. Asa si Nyolo? Katabi niya na ako Asa si Nyolo dito? Yusek, eto po. Nyolo, asan ka? Yusek, eto na nga, katabi niya eh. Ay, walang filter. Si Yusek, walang filter. Sala ka muna nga filter. Aray ko. Parang, ano pa masama? Ano ba lang masamang nagawa ko? Aray ko. Diba? Kailangan ko ba sisihin yung nanay, tatay ko sa nangyayari ngayon sa buhay ko? Aray ko. Aray ko. Ano masama? Ha? Na-open ba kayo sa mukha? Ano ba yun? Aray ko. Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong videos. Bakit naman ganun? Bakit nangyari ito? Isang kaibigan tunay
isang iglap lang. Gumuho ang mundo, kami nagluluksa nang dahil sa'yo. Hindi ka namin malilimutan, Mima. Tunay namin kaibigan, Mima. Hustisya'y bibigay sa'yo, ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Mima, hindi ka namin malilimutan, Mima. Tunay naming kaibigan, Mima. Hustisya'y ibibigay sa'yo, ipaglalaban ka hanggang sa dulo. Ipinaglaban mo ating taong